Ryan, may nabanggit din ba si VP Sara tungkol sa pagkakaibigan nila ng kanyang dating running mate noong nakaraang halalan? Monica, hindi naman daw sila talaga magkaibigan, sabi ni VP Sara. Nagkasama lang daw sila ang dalawa ni PBBM noong kampanya at nang maupo na sila sa posisyon bilang presidente at pangalawang pangulo at nagkakasama lang daw sila dahil sa obligasyon nila sa taong bayan. Pero hindi naman daw ibig sabihin nito na magkaibigan sila. Sa ngayon, wala daw silang komunikasyon sa isa't isa. Ginamit lamang umano ng kampo ni President Bongbong Marcos Jr. sa kampanya noong 2022 election si Vice President Sara Duterte. Isa ito sa mga inihayag ng pangalawang pangulo na nagpasyang magsalita sa media. Dahil umano sa mga naririnig nito na sila na ang nadaya, sila pa ngayon ang pinalalabas na masama. Nandun ako sa Davao nung lumabas yung deception na yan. And iba-iba na yung reaction ng mga tiga Davao. And lahat, hindi maganda yung reaction. Siya na'y nangilad, siya pa'y nangbudol, siya pa'y bagagnaw na musulti na I was deceived. So I thought, well, I will not talk for myself, but I will talk for all the Filipinos na ang nararamdaman nila ay hindi nabalik ang justice ng boto nila. Binalikan ng pangalawang pangulo ang mga nangyari noong 2021 kung saan balak niya sanang muling tumakbo bilang alkalde ng Davao City at tapusin ang kanyang ikatlong termino. Wala daw siyang balak tumakbo noon bilang pangalawang pangulo pero kinumbinsi siya ni Senator Amy Marcos. Late October, after deadline ng filing, tumawag sa akin si Senator Amy Marcos. Sabi niya sa akin, pwede ka ba tumakbo Vice President? Sabi ko sa kanya, alam mo, hindi ko pa narinig ever na sinabi sa akin na tumakbo akong Vice President. Sabi ko, bakit mo ako nire-request ngayon na tumakbo ang Vice President? And I'm happy that she was honest enough to say, kasi matatalo kami ni Lenny kung hindi mo dalahin ang Bisaya. Tinuro pa daw niya noon si Senator Bato de la Rosa, Senator Bongo at Manny Pacquiao pero sa dulo sa kanya pa rin bumagsak ang pagtakbo. Pero anya, hindi nito pinagsisihan ang pagtakbo niya bilang Vice Presidente. Ipit din daw kasi siya sa sitwasyon dahil sino man ang manalo noon kay BBM at dating Vice President Leni Robredo, meron silang kapangyarihan para ipitin at paalitin siya sa pwesto bilang local chief executive. Maging sa 7 beses daw na pag-uusap nila ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, wala itong binanggit na pinatatakbo niya ito bilang presidente. Sinagot din ito ang mga supporter ng administrasyon na nabudol din daw sila ng pangalawang Pangulo. Hindi ko alam kung ano yung nire-refer nila na nabudol ko sila. Hiningi nila sa akin yung kampanya ko, binigay ko sa kanila, nanalo sila. So, saan na ng budol? Hayagan din itong binatikos ang pamamalakad sa bansa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Direkta nitong sinabi na hindi siya kontento sa pamumuno ni PBBM kaya ito kumalas sa administrasyon. Sama-sama tayong babangon muli, di ba? So, ibig sabihin, walang maiiwan. But apparently, madami ang naiiwan ngayon. Yun lang naririnig ko. Noon. Ang mali ko ata is nag-assume ako na when you say, sama-sama tayong babangon muli, nagawa ka ng mga bagay para sa bayan at para sa taong bayan. Maging ang mga build program daw ng nakaraang administrasyon ay hindi ipinagpatuloy ni PBBM.
Ayon kay BP Sara, kung i-rate ang pamumuno ng presidente mula 1 to 10, 1 ang ibibigay niya dito. Wala daw siyang matandaan na plataforma ni PBBM nang tumakbo ito kung ano ang gagawin sa problema gaya ng food security at inflation. Hindi marunong maging presidente ang nakaupo. Kasalanan ko ba yun? Hindi. Ba sinasabi ng mga tao, kasalanan mo kasi hindi ka tumakbo, ikaw sana yung presidente, hindi siya. But then I said, maaga ako nagsabi na hindi ako tatakbo for president. May madaming mga negative tungkol sa listahan. Samantala, Monica, suportado din daw ni BP Sara yung kanyang mga opisyales na sinubpina ng mababang kapulungan kung ano ang magiging desisyon nila. At sabi niya kanina, kung ikukulong sila, sasamahan niya sila sa kulungan. Diyan muna ang latest mula dito sa Quezon City. Balik sa'yo. Monica? Maraming salamat, Ryan Lacanlan.